dapat ini-specify kung anong bahay sa loob ng compound. Hindi pwedeng blanket na kahit saan dyan, pwede ninyong i-search. Reasonable yung standard na ginagamit dito. So, ang nakikita ko kasi dito is parang medyo tinutulak nila masyado yung boundaries na sineset ng batas. Kanina madaling araw, nung dumating sila dyan, eventually pinapasok sila para supposedly hanapin yung mga subject ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. So, ganong katagal ini-effect ang warrant of arrest? Kung hindi pa nila nakikita, dapat minimum kasi yung mga warrant of arrest at saka search warrant, ito ay incursions into the privacy. Attorney, nakita po ninyo kung paano ginawa ng mga otoridad yung kanilang pag-i-issue ng warrant of arrest. Talagang pinasok nila yung mga compounds. 5 compounds po yan ng Kingdom of Jesus Christ. Ano bang masasabi po ninyo dito? Umpisa natin sa kung ano yung legal. Okay? Pwede kayo maghanap ng tao kapag may warrant of arrest. So, ang hinahanap dito, kasi ang rules niyan is searches and seizures. Ang seizure ay arrest. Seizure of a person yan. Pwede yung seizure of property, the subject yan dun sa search warrant. So, maaari ba silang mag-break in? Maaari ba silang sumira, let's say, ng pintuan? Pwede, allowed yun. Maaari ba silang dumating na marami sila? Ang sinasabi ng Korte Suprema, reasonable use of force yan. So, ang tanong dito ay reasonable ba ito? Bukod pa dyan, hindi maliwanag kung ganong katagal pwedeng i-effect ang isang warrant of arrest. Kasi nag-aalala ko dito, okay, valid yung warrant of arrest. Okay, may probable cause, dumaan sa hukuman. Ang nagsuserve tamang autoridad, mga PNP yan. So first, controversy, kailangan ba ganyang kadami? So, titignan din natin yung rules mismo ng PNP kung ano ang kanilang governing guidelines kung kailan gagamit ng ganyang kadami at saka, ganyang klaseng armas. Pang-apat, ganong katagal? Kasi, kanina madaling araw, nung dumating sila dyan, eventually pinapasok sila para supposedly hanapin yung mga subject ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. So, ganong katagal ini-effect ang warrant of arrest? Kung hindi pa nila nakikita, dapat minimum kasi yung mga warrant of arrest at saka search warrant, ito ay incursions into the privacy of homes and other establishments. So, ito ay panandali ang pagsususpindi ng karapatan para sa privacy. Binibigay ito dahil may mas malaking public interest na involved. Mahanap ang isa o ilang mga tao para managot sa hukuman sa harap ng batas. So, ngayon, ang tanong is, hanggang kailan yan? Kasi dapat reasonable lang. Kung hindi ninyo nahanap, bakit nandyan pa rin kayo? Wala naman nakalagay sa warrant of arrest na pwedeng 1 linggo kayong nandyan. O how many hours is reasonable. Pangatlong kontrobersiya. Kapag sinabi mo may aarestuhin ka, a-identify mo yung lugar. Ngayon, kung titignan ninyo, yung lugar na ito ay isang malaking area at maraming mga tirahan. So usually, ang warrant of arrest, i-identify mo yung tirahan at kailangan specific. Pag tinitignan mo yung warrant of arrest, nakalagay lang doon sa lugar nila, tapos parang yung area ang naka-identify. Hindi nga yung compound doon sa iba. Parang hindi siya ganong ka-specific. Pwedeng i-argue o maaari kasing depensa dito is dapat ini-specify kung anong bahay sa loob ng compound. Hindi pwedeng blanket na kahit saan dyan, pwede ninyong i-search. Reasonable yung standard na ginagamit dito. So,
Ang nakikita ko kasi dito is parang medyo tinutulak nila masyado yung boundaries na sineset ng batas. Oo, ay malinaw yan, attorney. Dahil nga, kung ganun, normal na yung mga missionary workers na nakikita po ninyo, ganyan ang magiging reaction. Lalo na't hindi dumaan sa due process. Bigla lang talagang persahan, naglagay ng hagdanan, o papasok, pilit na papasok doon sa area na wala man lang pasintabi, papasok po kami. Walang ganun. Walang ganun? Oo. Okay. So, bagong fact yan sa akin. So, dapat nga, normally yan, kakatok ka, tapos ipipresenta ninyo yung warrant of arrest. Pagka binawal sila, and then yun magkaka-issue at nasa panig tayo ng pulisya dyan. Tama sila. Pero dito, yung basta papasukin nyo, kailangan kasi yung standard dito, reasonableness. Kung sa tingin, kung papapasukin naman pala sila, ano yung purpose na either puwersahin nila o pumasok silang parang magnanakaw? So, ang kailangan dyan, anong reason na mabibigay nila para sabihin, kinailangan nilang gawin yun? Di ba, wala namang tumututol kaya umaalma yung mga tao, nakikita natin, madaling araw, ang daming galit, ang daming nagre-reklamo, at saka ayaw na silang papasukin kasi may attempt na pasukin sila nang walang pasintabi at walang pagsasabi. So normally pa nga yan, dapat kasama mo yung barangay, kasama mo ibang witnesses. Pero hindi natin nakikita yan dito. Walang dokumentong ipinakita muna bago sila pumasok doon. At isa pa, normal ba na madaling araw, mga alas 4, gano'n, isi-serve yung Pwede po, warrant of arrest? Actually, pwede po yan. Pwede. Kasi ang nakalagay sa warrant, any time of the day or night. Ang standard dito ay reasonableness. So, maintindihan natin kung gusto nilang manggulat. Kasi nga, naghahanap sila ng potential fugitive. Kahit alam natin na hindi pa fugitive yan until ma-serve yung warrant. So, pero dito, sige, understandable yan. Kasi ganun naman talaga ang style nila. Kumbaga, kung yung mga katulad namin, nasanay sa, nagre-react kami sa mga ganito, alam ko na maraming instances na ganun talaga, magsaserve ka alas 4, alas 5, kasi ilalagay talaga ng judge any time of the day or night. Yung search warrant, yun yung reasonable hours. So, dito, warrant of arrest ito. So, maintindihan natin na gano'n. Pero again, ang issue ko dyan, ba't ang tagal? Oo. Ayan, para masundan lang na ating mga kababayan, questionable yung dami at yung mga dalang armas na mga pulis na nagpunta dyan sa mga compounds. Ano yung rule? Yes. Tinanong ko yan, ano yung rule sa SAF? Bakit sila magdadala ng mahabang baril? Bakit sila yung tatawagin? Ibig sabihin, meron silang information na meron din kasi makakatapat sila doon o potential na makakatapat sila na may mahahabang armas din. O kaya may mga armas that would be potentially life-threatening doon sa mga nagsiserve ng warrant of arrest. So, in this case, ang problema yata, sinurrender na ang firearms, ano? Yes, bago nangyang raid na yan ng mga otoridad, voluntary ay ipinagkatiwala na sa mga otoridad yung mga armas kung meron man ang Kingdom of Jesus Christ, lalo na si Pastor Kibuloy, para maiwasan yung mga issue nga na baka violente, baka manggulo, ganon. At saka matagal na sila pa yung gumawa ng issue na yun. Di ba inilabas yung balita na di umano'y may mga armas. Normal yun para dun sa mga, let's say, corporations na malalaki kasi sila mismo nag-hire ng sarili nilang security at in some instances, kahit may contracted security kayo, mas mura pag baril ninyo yung ginagamit, baril ng korporasyon. So, nung nagkaroon ng issue na mismong PNP po ang nag-raise at saka yung administrasyon ang nag-raise, magandang reaction yon na tinurn over na lang ang mga baril sa kanila. So, ngayon, yung paggagamit ng SAF, mag-question na natin kung reasonable ito. Dumating sila, armado, mahahaba yung armas, naka-full battle gear, maintindihan mo kung merong armas dun sa loob. At may intindihan mo kasi rehistrado yung mga armas, alam nila yon. Pero in this case, alam din nila na tinurn over na yon. So reasonable pa ba ang paggamit ng 2 batalyon?
Oo. At para masundan din, attorney, malinaw na kapag magse-serve ka ng arrest warrant, sigurado yung otoridad na nandoon specifically sa bahay na yon yung hinahanap niyong mga tao. Well, dapat. Kasi normally, kunwari, alam nyo kung saan yung normal residence ng tao. So, ilalagay yon dun sa warrant of arrest. Pero ang resulta, nakuryente sila sa informasyon na nangyari. Kaya ang tagal nila eh. Mahirap talaga i-justify nila na pumasok sila, ganun yung show of force nila. Tapos lalabas sila at sasabihin nila walang armas, wala yung tao. Ngayon sila, nasa burden nila, nasa side na ng PNP ngayon, i-explain kung reasonable ba yung ginamit nilang puwersa. Lalong-lalo na kung nagbaklas sila, kung sinira yung gate, pwede naman yon. Pero kailangan may dahilan at kailangan reasonable yung paggamit ng force. Oo. At sa nakikita po ninyo dito, attorney, kasama na parang search and arrest warrant na. Baga ganon. May search warrant. Hindi pwede kasi. Hindi pwede ganon. Nakikita mo sa mga pwede otoridad. kang mag-search kapag meron kang inaaresto in the course of a legal arrest. Eh wala silang naaresto eh. Okay, ang purpose ng inaalaw na search kapag meron kang inaresto is for safety. So ang pwede mo lang i-search yung lugar in the immediate control dun sa taong inaaresto mo. Kasi nga naman, baka bumunot ng baril, baka magtapon ng ebidensya. So, only within that area. Hindi mo pwedeng i-search yung buong compound kung ang specific area na inaresto mo yung tao, diba? Merong very specific area. Tapos, yung area of control ay usually isang dipa lang yan. So, hindi na reasonable yung pag-search ng buong compound. Lalo-lalo na wala pa silang naaresto. Oo. Bigo sila na mahanap yung kanilang hinahanap na mga individual. Pero, attorney, dito sa nangyayari, sa kabuuan, may paglabag na ginawa. May paglabag sa batas itong ginawang paglusob nga ng mga otoridad dyan sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. May basis para magreklamo ang mga tao dun sa loob ng compound. Kasi nga, ang sinasabi na may paglalabag sa rules kasi na-covered siya ng rules of court. So, pwede silang magkaso, let's say, for damages, at saka pati yung reckless imprudence resulting in damage to property. Mayroong criminal cases na ganon. Kung, yun nga, may base dun sa standard natin of reasonableness. Kung unreasonable, o kaya may negligence, o may outright criminal intent na manira na walang dahilan, na hindi pasok dun sa rules of court. Linawin lang din natin para sa mga kababayan natin dahil yun nga, may nakikita tayong nagkaroon ng gulo, mga alas 4 ng umaga po yan nangyari dahil nga doon sa na bigla lang, no? Nakita ng mga missionary workers that time kasi magdadasal na sila alas 4 po ng umaga po yan. Biglang may mula sa operatiba nakita doon sa may gate. So doon nagtakbuhan lahat at nagkaroon nga ng gulo dahil pumasok na yung naglagay ng mga hagdanan at meron din na gustong sirain. May truck silang dala, sisirain yung gate 1 po doon sa may compound ng KOJC. So normal na yung reaksyon ng mga tao doon talagang manlaban at nagkaroon nga ng parang water cannon din doon sa mga operatiba dahil nagpupumilit silang pumasok doon sa area. Oo, so kaya, yung use ng ganyan, hindi muna nila in-exhaust yung ibang mga paraan. Ang tanong nga is, reasonable ba yung use of force nila? May danger ba na makatakas ang mga akusado? Kasi 5 pangalan yun nandun sa arrest warrant, di ba? Meron bang danger na ganon? Mayroon ba silang nakikita? Ang dami nila. Pagkaintindi ko, 2 helicopter ang nakita natin dun sa mga videos. So, meron silang air recon. May snipers pa. May snipers pa. Yun nga, isa pa yun. Ang snipers ba warranted dito sa ganitong klaseng sitwasyon? Mayroon na bang napakita na possibility na may lalaban dito, gagamit ng armas, gagamit ng deadly force? So, ano yung ebidensya on the part dun sa KOJC? Wala silang history of violent behavior. Tinurn over na yung mga armas nila.
So again, kung ang standard natin ay reasonableness, ay may laban talaga yung mga nasa sa KOJC. At karapatan din ng mga naninirahan doon sa mga compounds na iyon, Yes, ng mga missionary workers na protektahan at ipagtanggol ang kanilang properties laban doon sa Yes, mga operatiba, lalo't walang due process na nakikita dito sa ginawa nilang raid nga dyan sa mga properties. Meron kasing ina-allow talaga yung defense of property as long as hindi ka gagamit ng deadly force. In other words, hindi ka pwedeng pumatay para i-defend yung property mo. Masyadong mataas yung cost na yon. Pero yung use of force para i-defend yung property mo, kung reasonable din yung use of force na yon, then ina-allow yan ng batas. Wala kayong liability on that one. Pero yun nga, mabigat dito ang burden ng government forces kasi may rules talaga para sa behavior nila. Partner MJ. Ma'am, susugan ko lang yung sa property at nandito na tayo sa pakasanang property. Possible ba, ma'am, na ma-seize yung property ng KOJC? Na hindi mababawi, hindi na magamit, at mawalan po ng tirahan yung mga manggagawa doon? Medyo malabo yun kasi sa rules of court at saka dun sa sa ating criminal laws, kung ito ay fruits of the crime or instruments of the crime. Ngayon, kung titignan natin dito, human trafficking, ang or parang may SA dito na involved, di ba? Yun yung mga charges. So, medyo it's a stretch kung sasabihin nila ay instrumento yung lugar, yung property, para makomit yung crime. Hindi ko pa nakikita na may kasong ganon. Pero ma'am, for the sake of conversation, Okay. halimbawa po at naghulog ng, halimbawa lang for example lang, naghulog po ng ebidensya doon sa Kingdom. Yun. May bala, may drugs na nakita. Yun. I understand reasonable yung ganitong klaseng suspicion dahil sa pangyayari kanina. So kung mayroon ganyan, merong laban yung mga tao sa loob, meron silang defense doon sa sa planting. Kasi may presence, may explain nyo na may presence, merong possibility. Ang kailangan nyo lang dito is, well, of course, circumstantial, pero meron kang eyewitness accounts and all that na itong mga taon to, sila yung nandun at the time. So, kumbaga, yung certainty of who has control of the area para magkaroon ng pagtatanim, mawawala dun sa mga taong nag-a-allege na na may krimen involved. So by that point, masasabi po ba natin na inadmissible in court yung mga evidence? Kasi may nabasa ko, paborito ko tong katagan ni Attorney Mark Tolentino, yung fruit of the poisonous tree. Ganun mga... Pag illegal search yan, illegal yung arrest. Well, dalawa nga yan. It's either fruit of the poison tree or fruit of the poisonous tree. So, yun po ay yung pagkukuha ka ng ebidensya nang hindi naaangkop dun sa rules. Halimbawa, wiretapping, fruit of the poisonous tree yun. Yun. Kasi gumawa ka ng krimen para makuha yun at saka maliwanag na hindi admissible yung ebidensya na yun. So, kung kunwari, mali yung search, nagkaroon kayo ng search, illegal yung search ninyo. Fruit of the poisonous tree, lahat ng makukuha mong ebidensya doon. Hindi mo yan ngayon mapipresenta as proof or as evidence para dun sa krimen na ina-allege ninyo. So kung kunwari, illegal yung search, tapos sasabihin ninyo, aha, may bala. Oy. Tanim bala. Which was happened ba kanina? Manangyayari siya sa Dun Prayer sa, Mountain. sa Prayer Mountain. Oo, na. So, ayon dun sa balita nga, may mga pumasok na mga alagad ng batas, tapos may nahulog na shell casings o ammunition, o bala mismo. So, may nakakita at ipinoint out yon. Kung sakasakali na walang nakakita nun, naiwan yung bala or shell casings doon, at may bumalik para mag-execute either ng search warrant or warrant of arrest, maaaring gamitin yun na ebidensya later on. Pero ngayon na may eyewitness, controverted na yan. So magkakaroon na sila ng issue ngayon. I understand na nahulog lang yung excuse dito. Valid ba yun? Valid ba yun na palusot? I-assume natin na legal.